Isang umaga, tanghali, at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas at all over the world, guys. Bago natin umpisa ng ating updates patungkol sa Kimpaw ay introduce ko muna sa inyo ang ating YouTube channel. Pasok, intro. Okay, alright. Update po tayo sa Kimpaw for today, guys. Alam niyo ba guys, ay nag-perform po ang Kimpaw. Na-perform po sila sa patangkin ng tapo nila is Dilaw. Kung saan po ay kinanta po yan ng isang sikat na singer sa SB19. Kilala naman natin yan, di ba? Kaya ito guys ang daming napapakilig or nakilig sa kanta ng Kimpaw dahil si Paula Avellino po ay pimpansin ko lang sa kanyang performance guys. Hindi lang po ako yung napapansin, kundi pati yung mga kanilang fans at saka mga iba din na nanonood sa kanila. Even though it's not a fan, yung basta yung manood sa kanila guys is nataranta si Paula Avellino sa kanyang performance. Ibig sabihin po yung nataranta is parang nakalimot po siya dun sa kanyang lyrics. At syempre, papasok na dito yung sigawan ng mga fans nila. Sigawan ng mga nanonood sa kanila na kung saan po ay nakita nila yung katibayan ni Paula Avellino. Even though nataranta siya dun sa kanyang performance, ay andito si Kim Chiu na patuloy na sumusuporta sa kanya para lang hindi mahalata yung taranta ni Paula Avellino sa kanyang performance, sa kanilang performance guys. Ito rin ayon din dito sa ating legit na sources ay may nabago daw sa pangangatawan ni Pao dahil parang sobrang payat na daw niya ngayon. Yung siguro gawa daw ito ng palaging nag-e-exercise ba, walking, jogging, or something like that, biking. Kasi mahilig kasi yung dalawa sa ganyan na klaseng banding na kung saan po ay nagbabike sila, nagbo-walking, running, ganyan po yung talagang mapapawis sila. Yan po yung pansin ng mga fans sa pangangatawan ni Paula Avellino sa ngayon guys. Kasi talagang kita mo yung pagbabago, yung kanyang pangangatawan talagang pumayat siya guys as in. Parang fan na siya. Medyo magka-level na sila daw ng pangangatawan ni Kim Chiu. Joke lang. Masyado nang siguro silang self-consciousness sa kanyang mga body figure ba. Kaya yan po yung pansin ng mga netizens sa kanila guys. Siyempre alam naman din natin na ang pag-ehersisyo ay maganda din yan. Or maganda din maidulot yan sa ating pangangatawan kasi pag ikaw ay palagi nag-exercise, ikaw ay healthy na kasabihan niya nila, di ba? Of course, ito na tayo guys. Balik na tayo dito sa eksena na kung saan po ay si Kim Chiu guys is todo suporta talaga kay Paula Avellino. As we can see naman sa kanilang performance guys na halos pinakilig nila naman yung kanilang mga fans. At naman mga fans sila guys talagang kitang-kita mo dito yung sigawan yung talagang nakikita mo yung sobrang kilig nila sa isa't isa. Of course, hindi lang mga fans, kundi pati na rin naman tayo dito, di ba? Hindi lang naman yung mga fans pati yung mga nasa ibang bansa, guys. Alam niyo yung mga nasa ibang bansa, tinatanong ako kung ano na yung mga updates, yung new updates ba patungkol sa kanila. Eto guys, ito yung mga updates natin sa kanila guys. Pasensya na kayo kasi medyo konti-konti na lang na i-updates natin. Pero as of now guys, nakalikom tayo ng mabagong balita. You know guys, si Kim Chiu pala ay parang kumbaga hindi naman sekreto na nagtanong. Hindi naman sa ganun na term na parang kumbaga is nadulas. May mga friends kasi po sila yun dito sa ating mga legit na sources. Before the day pala ng performance, di ba may mga shooting pa sila tapos na-i-launch na yung My Love Will Disappear nila. Nung na-i-launch na yung My Love Will Disappear nila, halos kita mo yung mga bumibili at saka nakulangan pa sila ng ticket. Ito daw yung tanong sa mga gumagawa ng ticket. Wala akong discrimination dito guys
ito po ay nasagap natin sa loob ng showbiz mismo. Pero pagdating kasi sa mga ganitong topic, ay hindi kasi nila ito nilalantad kasi it's called na medyo mahirap kasi ilantad to. Pero syempre, kailangan natin kasi it's a part of Kim Pao. Okay, ito na tayo guys. Siyempre, it's a part of Kim Pao ito. At kailangan natin din itong sabihin da. Pero I don't want to say kung sino yung ating mga legit na sources. Guys, kasi sa mga vlog pa lang natin guys, ay binabash na tayo parang fake news or something na mga bad comment da, tapos ang daming sinasabi. Ay yung mga vlog natin guys, instead na magsabi tayo kung sino yung legit na sources natin, puro naman kasi mga negative yung nababasa natin sa ating mga vlogs. Kaya itatago na lang po natin yung ating mga legit na sources. Ito guys di ba yung nag-launch na yung My Love Will Disappear, and then there is a sudden day daw na parang kumbaga is napagtanto daw nila dito sa mga ibang yung gumagawa ba ng ticket guys. Ayaw pong mag-mention na pero nagbibigay na ako ng clues. Yung gumagawa ng ticket guys about sa Kim Pao yung ticket para mabenta yung My Love Will Disappear, parang nilimit lang daw nila yun. Nilimit nila dahil nga may grossing process pa na. Parang kumbaga, pinapalabas sila na mas lamang pa rin ang cut din. Alam mo, pinakamasakit dito guys is yung parehas silang nag-launch. Parehas din silang gumawa nun pangalan sa industriya. Ang pinakamasakit dito guys is bilang isang mga fans na ay may isang actress na parang kumbaga is lakas loob na nagtanong sa mga loob ng showbiz patungkol dun sa bakit ganun katipid yung ticket ng mga Kim Pao. Talagang ito guys napapasalamat tayo sa mga actress kung saan po ay pina-fight po nila yung karapatan nila sa mga kanilang mga management, sa mga direktor, ganyan ba guys? Kasi kapag hindi mo daw ifa-fight, yung karapatan mo dito is parang ikaw na yung magiging dehado at kumbaga okay lang sa'yo lahat. Pero at the end of the day, parang aabusuhin ka ba nila? Kaya yung isang actress guys, na nagtanong mismo dun kung bakit ganun lang kaliit or ganun lang yung hindi man lang pwedeng dagdagan na much more ticket yun sa Kim Pao dahil nga po number 1 daw is na reschedule. Ang daming oras daw silang gumawa ng ticket kung sakali, di ba? And number 2 daw guys is schedule nga yung number 1, number 2 inulit pa yung script na delay pa. Di ba ang daming kumbaga is ang daming pabor dapat sa kanila at ang daming oras para ma-prepare sila sa ticket kung saan dapat marami yung gawin nilang ticket. Di ba? As of now kasi guys, kitang-kita mo talaga yung tinatawag natin na favoritism dito. Ang daming nagsasabi dito guys bakit ganun yung ginagawa ng mga ibang staff or mga management nila halos naman kapag lumalabas ang Kim Pao, sila yung fiesta sa mata ng tao. Sila yung andyan para sa mata ng tao. At sila yung star of the night. Kung wala ang Kim Pao sa guys, sa show is parang ang hirap parang hindi siya bloom, hindi siya masaya. Kundi kaya hindi nagsisigawan doon ang mga tao. Pero pang nandyan ang Kim Pao, halos lahat sobrang ingay ng mga fans. Kaya dito daw nagtataka yung mga actress na kung saan bakit maliit lang yung ginawa nilang ticket para sa Kim Pao. Hindi naman po nila inakala na ganun pala kalakas ang impact ng Kim Pao daw guys. Yan daw yung mga sinasabi ng mga alam mo na bitter, which is I think po naman guys is alam naman natin na purely sport, purely po loyal pa yung mga iba dyan guys. Loyal pa na sumusuporta sila si Kim Pao at halos lahat naman dyan guys is alam naman din natin kung ano talaga yung tactics ba. Yan ito kasi pinakamahirap nito guys. Yung pinakamahirap dito yung idaan nila ba sa mga maling pamamaraan. Gaya ng halimbawa ay sabihin nila na konti lang daw yung
konti lang daw yung Kim Pao na fans. Pero which is hindi naman. Hindi naman kasi alam naman din natin na sa loob ng showbiz ay ang Kim Pao po ay sobrang dami namang supporters niyan. Alam natin yan at kahit sino dyan ay nakakalam dyan. Pero yung mga iba lang kasi guys, ito yung pinakamasaklap kasi dito. Parang baga is sinasabi nila ito dahil ayaw nga nila sa Kim Pao. Kumbaga ay ang daming nagtatanong kung bakit puro na lang daw Kim Pao yung sinasabi ng mga netizen. Bakit Kim Pao na lang ba yung mga may kambalan or yung mga nagkre-trending sa ngayon? Ayon pa dito sa ating legit na sources guys is nang sabi ng ating isang masugid na legit na sources natin na nagsasabi sa lahat ng bagay guys sinabihan daw ng isang actress ang mga fans kung saan po ay kinukumpara daw ang Kim Pao sa mga ibang tambalan na kung saan ay ang dami din naman pumasok daw sa mga ibang tambalan pero makaiba daw. Kumbaga is ang hugis or ang husay ay makaiba. Which is para sa ating guys tama naman sila. Dahil nga po sa yung My Love Will Disappear ni Kim Cho at si Paula Abellino ay nakikita natin sila dyan kung gaano sila kagaling. At sa trailer pa lang, kitang-kita na natin, di ba? Pero yung mga iba kasi dyan, ang daming sinasabi para nang sirain ng Kim Pao. Ang daming sinasabi para lang sabihin na hindi progress or wala sa tamang finding yung My Love Will Disappear. Pero hindi guys hindi sa timing naman kasi yan Hindi kaya talagang may favoritism pa sa showbiz. Hindi naman natin mai-deny yan kasi halos lahat andyan is talagang popo yung nangyayari. Dahil nga dito guys is maraming nagpapaka or maraming nagsasabi na bakit si Kim Cho at si Paolo na lang daw yung parang paborito ng show, parang paborito ng mga network ba or mga fans. Depende kasi yan guys, tignan mo na lang ito yung kanilang movie. Ang dami kasing nasasabi na bakit sobrang delay or ano na yung mga kaganapan or something na may naiba ba sa kanila? Ay hindi naman guys. Wala namang naiba sa kanila. Kundi ang sinasabi lang nila dito guys is ay siguro nila dinilay yun dahil may mga valid reason. At sa ngayon naman guys is nakikita naman natin kung ano yung batuhanan. Di ba? Kaya itong si actress na to na pilit na dinedeny yung katotohanan sa kanila. Pilit na pinatsiksikan yung sarili niya kay Paula Abellino. Siguro ang masasabi lang natin dito is hanggang doon lang siguro siya. Hindi naman natin pwedeng ipilit yung sarili natin or yung sarili niya kay Paula Abellino. Alam naman din natin lahat ng mga ginagawa ng Kim Pao sa ngayon ay yun po ay nakasaad sa lahat ng kanilang mga scripted. Pero it doesn't mean guys na yung scripted lahat yung pinapakita ng Kim Pao. May mga katotohanan dun guys May mga katotohanan dyan guys pero hindi lang natin kasi masabi na lahat naman ng mga katotohanan na yan ay may halong kalokohan. Wala namang ganun guys. Ang atin lang dito ay talagang makikita mo sa kanila kung ano yung talaga yung totoo sa kanila. Kasi nga po guys simula nung sumikat si Paolo Abellino at saka si Kim Cho, ang dami na din pong nalilink kay Kim Cho at saka si Paolo. Lalong-lalo na po si Paolo guys. Ang dami nang nalilink kay Paolo Groovin nyo to Lumalabas na din yung mga babae na nalilink kay Paolo kahit na nanahimik mga yan noon. Diyan yung katotohanan dito guys na yung nananahimik sila noon tapos bigla may mga lumalabas na din yan. Yan yung sinasabi natin na dahil sikat yung tao ay marami na din lumalabas na ganyan sa ngayon. Kaya nga po
Ang mga netizen sa ngayon guys ay patuloy po na nagtatanong kung bakit. Kung kailan na sumikat na yung dalawa, doon naman lumalabas yung mga hindi natin inaasahan. Ang daming lumalabas sa kanila guys, hindi natin naasahan, di ba? Kaya sa ating dito guys is parawapin na natin yung ating pag-iisip at alam naman din natin na lahat ng mga bagay na yan ay wala ting katotohanan kami sa miksa sa kanila. Sige, may mga bagay din na gusto lang nilang manira, saka may mga bagay din na yung nagiging honest sila sa isa't isa ba, yun yung mga bagay-bagay din. Kaya, syempre guys, tayo bilang isang content creator, naasahan na natin nga na ganyan pa rin nagiging sistema sa showbiz. Kaya hanggang dito na lang po ang ating YouTube channel. Sana magustuhan ninyo ang ating update. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.